Hello guys, inutusan ko ang aking anak na pakainin si Minggoy ng treats. Alam niyo ba, nung maliit pa ang anak ko, gustong gusto niyang mag-pet ng pusa. Nakakita kasi siya ng pusa ng nanganak doon sa isang birthday party na pinuntahan namin. Gusto niyang humingi ng isa, kaso sabi ko magpaalam muna sa kanyang papang. Hindi pumayag kasi mabaho daw ang dumi at mapanghi ang ihi. At ako naman, ayoko yung paakyat-akyat ba, baka maraming mabasag sa nakikita ko sa mga TV or sa online. Kaya ganon, hanggang nakalimutan na niya. Hanggang isang araw nung lumipat na kami dito sa aming bahay, doon sa taas may buntis na pusa na umaakyat at doon pala niya nilalaro ang pusa. Lumabas siya, nakilaro siya sa pusa at pinakain niya ang pusa hanggang naging close na sila. Hanggang ang pusa, every kain namin, andyan na sa labas, naghihintay. Kaya pinapakainan din namin. Pinangalanan pa nga namin yun ng Paula. Hanggang isang araw hindi na siya sumipot. Akala namin ano na nangyari sa kanya, nanganak na pala. Nung isang araw, bumalik siya at nakita namin yung tummy niya empty na. So, meaning nanganak na talaga siya. So, kada pakain ng anak ko, sinabihan niya na, kailan mo kami pakilala sa iyong anak? Hanggang isang araw, bit-bit niya, isa-isa ang 4 niyang anak. As in, doon talaga sa main door na nilagay niya. Talagang tuwang-tuwa ang anak ko na nakita niya yung mga anak nila. Hanggang ang dalawa hindi nag-survive kasi unhealthy lahat ng anak niya. Tapos yung isa, pina-adapt namin. Napili yung isa, si Minggoy hindi napili. Yun. Gustong-gusto talaga ni Minggoy pumasok sa amin dahil wala na talagang mag-adapt sa kanya. Di ba, hirang mag-adapt sa mga puspin. Hanggang umakyat talaga siya sa window dahil gusto niyang pumasok sa amin. Hanggang isang araw, ang asawa ko naawa na sa kanya. Pinapasok siya. Tapos alam niyo ba, nag-observe lang talaga siya sa bawat sulok ng bahay. Observe siya hanggang nagwi siya at nagpo sa CR dun sa taas. So, simula nun, hindi na siya pinalabas ng asawa ko. At nag-iba na ang aming paningin sa pusa. Well, totoo na mapanghi at mabaho ang kanilang dumi. Pero matrain pala sila. Na-train namin na hindi siya aakyat ng saan-saan. Bye, salamat.